Hello ka-recap! Ating suri ng isang 2024 action comedy at Christmas movie na pinamagatang Red One. Ang simula ng Red One ay nagpapakilala kay Jack O'Malley noong bata pa siya na nagtatakda ng emosyonal na pundasyon para sa kanyang paglalakbay sa kwento. Bilang bata, naging pasaway ito dahil nawala ang paniniwala niya sa Pasko at kay Santa Claus nang madiskubre na ang mga regalong inaakala niyang mula kay Santa ay galing pala sa kanyang mga magulang. Dinala niya ito hanggang sa kanyang pagtanda. Makalipas ang 30 taon, si Jack ay naging isang hacker for hire na may mabilis na pag-iisip at talas ng utak. Samantala sa isang mall ay ini-entertain ang mga bata ni Santa Claus na tinatawag din na Red or Red One, kasama ang kanyang bodyguard na si Callum Drift. Isang batikan at seryosong leader ng security team ni Santa na tinatawag na ELF Team o Enforcement, Logistics and Fortification Team. Bagamat para sa mga bata ay tunay itong si Santa Claus, walang malay ang mga tao na siya talaga ang totoong Santa Claus. Nang makalabas ng mall ay ligtas nilang naihatid si Santa sa isang base militar na bahagi ng MORA o Mythological Oversight and Restoration Authority. Ito ay isang tagong organisasyon na may mataas na teknolohiya at may tungkuling protektahan ang mga myth creatures at ang mahiwagang mga elemento nito. Kasama si Callum ay naghanda si Santa at ang mga reindeers nito upang bumiyahe pa uwi ng North Pole. Nang masigurong ligtas ang tatahaking himpapawid ng mga naatasang escorts, ay masayang nagpaalam si Santa sa mga ito bago tuluyang rumagasa. Na-detect ni Jack ang pagragasang iyon sa lugar na kanyang kinaroroonan. Agad niyang inireport ang coordinates niyon sa di nakikilalang kliyente. Matagumpay naman na nakabalik sina Santa at Callum sa North Pole, isang masiglang lugar na puno ng hiwaga at makabagong teknolohiya. Ang North Pole ay parang isang high-tech na base militar na may mga advanced na sistema ng seguridad at mahikang depensa na pinaghalo ang kasiyahan at kahusayan. Abala ang lahat sa paghahanda para sa bisperas ng Pasko, katuwang siyempre ang kanyang ELF team at si Mrs. Claus. Si Callum Drift ay nagpasa ng resignation letter sa kadahilanan na nawawalan na siya ng pananampalataya sa diwa ng Pasko. Ang dahilan ay hindi na nito nagugustuhan ang pagdami ng mga tao na nakalista sa naughty list. Dahil sa mga hindi magagandang kaugalian ng mga ito, hinikayat siya ni Santa na manatili para sa mga bata, ngunit buo na ang desisyon ni Callum, kaya't iyon na ang magiging huling Pasko niya sa pagsama at pagprotekta kay Santa. Habang nagmumuni-muni si Callum sa kanyang naging desisyon, ay nakaramdam ito ng panganib. Hindi nila namalayan na pinasok sila ng di kilalang grupo gamit ang advanced na armas, ang Atomic Plasma Torch, para pahinain ang depensa ng shield. Nalaman nito na wala sinuman sa kanyang grupo ang kasama ni Santa, noon niya na-realize na napasok sila ng kalaban at nadukot si Santa. Agad niyang ipinasara ang mga barikada ng North Pole. Ginawa ni Callum at ng ELF team ang lahat upang mabawi si Santa. Ipinakita ni Callum ang kanyang husay sa laban at estratehiya. Hindi siya tumigil sa paghabol hanggang makalabas ng dome ang mga kidnappers. Sa kabila ng kanyang pagsisikap, nadukot si Santa at nakatakas ang mga salarin dahil ang sasakyan na kanyang hinahabol ay isa palang diversion. Agad na tumawag ang direktor ng MORA na si Zoe na pag-alaman nila na may nag-hack sa Intercontinental Seismic Surveillance System. Ayon sa mga trolls, kilala ito bilang The Wolf, isang bounty hunter at ghost ng dark web. Samantala ay nakiusap ang ex-wife ni Jack na sunduin nito ang kanilang anak. Habang daan ay mahahalata na hindi maganda ang relasyon nito bilang ama ng bata. Tila mas importante kay Jack ang kanyang trabaho kaysa anak. Matapos ihatid ang bata sa ina ay naramdaman ni Jack ang panganib na nakasunod sa kanya. Kaya naman isang maaksyon na eksena ang namagitan sa mga ito at kay Jack. Matapos na maparalisa ang mga kalaban ay inakala niya na ligtas na siya. Ang investigasyon ay humantong kay Jack O'Malley. Pilit siyang pinaamin ng direktor kung sino ang kanyang pinagseserbisyuhan. Inamin niyang ibinenta niya ang impormasyon tungkol sa lokasyon ng North Pole, pero hindi niya kilala ang kanyang kliyente. Nang isama ito sa headquarters ay tinawanan lamang ni Jack si Zoe nang malaman na trabaho ng MORA na protektahan ang mythological na mundo hanggang sa makita nito ang The Headless Horseman? Hindi makapaniwala si Jack na siya ang dahilan ng pagkakadukot kay Santa Claus. Dumating si Callum at nakilala si Jack na siya palang si The Wolf na nasa level 4 ng naughty list. Ang kawalang pakialam ni Jack sa Pasko at ang kanyang mapangasar na ugali ay sumasalungat sa seryosong disposisyon ni Callum. Sa kabila ng kanilang mga pagkakaiba, napilitan silang magtulungan. Nilagyan si Jack ng tracker upang matiyak ang kanyang pagsunod
At malinaw na sinabi ni Zoe na anumang pagtataksil ay may mabigat na kaparusahan. Samantala, si Grilla ang nasa likod ng pagdukot kay Santa, isang makapangyarihang at mapaghiganting mangkukulam mula sa alamat ng Nordic na nagpaparusa sa mga pasaway na bata tuwing Pasko. Galit at selos ang nararamdaman niya kay Santa at sa tradisyon ng Pasko. Plano niyang parusahan ang sangkatauhan sa pamamagitan ng pagtutok sa mga taong nasa naughty list. Ang kanyang layunin ay palitan si Santa bilang tagapagbantay ng moralidad sa Pasko at ipatupad ang sarili niyang mahigpit na pamantayan. Ginamit ni Grilla ang glaskafig o glass cage, isang mahiwagang snow globe na kayang ikulong ang mga tao sa isang nagyayelong estado. Nagsimula si Callum at Jack sa isang misyon upang hanapin si Grilla. Kumalap si Callum ng mga laruan na magsisilbing mga kagamitan sa misyon mula sa mga toy stores kung saan ang supply closets ay siyang portal stations para sa North Pole Field Network Transit System. Habang daan ay ipinaliwanag ni Callum sa hindi makapaniwalang si Jack ang proseso ng kanilang paghahanda sa buong taon para sa araw ng Kapaskuhan. Pagkarating sa patutunguhan ay si Jack naman ang nagpaliwanag kay Callum tungkol sa husay niya sa pagbasa ng mga pangit na qualities ng isang tao sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa mga ito. At hindi siya nagkamali, napansin nila ang mga Carmanian death mark na mga bodyguards ng taong kanilang hinahanap na si Ted. Tinangka itong lapitan at kausapin ni Callum, ngunit pinigilan siya ng mga securities. Dito ipinakita ang kakaibang kakayahan ni Callum na paliitin ang sarili. Si Ted ang bumili ng coordinates mula kay Jack upang ibahagi naman kay Grilla. Pinalaan ng lalaki sina Jack at Callum na papatayin silang lahat ni Grilla kapag nalaman ito ng babae. Hindi nito mabanggit ang pangalan ni Grilla dahil may kakayahan ng mangkukulam na marinig ang sinuman na magbanggit ng kanyang pangalan. Pero nasambit ni Jack ang pangalan ng basahin nito ang sinulat ni Ted. Agad na sinaniban ni Grilla si Ted at inamin kay Callum na siya ang dumukot kay Santa Claus. Agad namang nagpakilos ng mga tauhan si Zoe habang nakikipag-usap si Callum sa mangkukulam. Ipinaliwanag ni Grilla na oras na para parusahan ang lahat ng nasa naughty list. Mula sa mga killers hanggang sa mga simpleng pasaway, ang ibig sabihin ay pinatutungkulan nito ang halos buong sangkatauhan. Ipinadala ni Grilla ang kanyang mga snowmen upang tapusin sina Callum. Mabilis na itinakas ni Jack si Ted dahil ito lamang ang kanilang lead upang matagpuan si Grilla. Ginawang lahat ni Callum at Jack ang kanilang makakaya upang talunin at iligtas si Ted mula sa snowman, ngunit hindi pa rin nakaligtas ang lalaki. Ang kalakasan ng mga snowmen ay nakasalalay sa kanilang carrot nose, kaya't kinakailangan na maihiwalay ito sa kanilang ulo para tagumpay itong matalo. Samantala ay pumalya naman ang unang test nila Grilla sa pagdukot ng isa sa mga nasa naughty list. Agad na pinaayos ni Grilla ang machine sa mga anak nito na tinatawag na The Lads. Nalaman naman ni Zoe at Callum na nagkaroon ng activity si Grilla sa Germany kung saan nakatirang ampon na kapatid ni Santa Claus na naging kasabwat noon ni Grilla. Agad na nagtungo ang dalawang bida sa Germany kung saan napansin ni Callum na si Jack ay may hindi magandang relasyon sa anak. Dito nabunyag na sinasadya ni Jack na dumistansya sa kanyang anak dahil sa tingin nito ay hindi siya magandang ehemplo at mas makakabuti iyon sa kanyang anak na si Dylan. Pero ayon kay Callum, hindi iyon ang tamang paraan upang maging masaya ang kanyang anak. Dito rin nabunyag na si Santa at ang kapatid nito ay dating magkasamang nagtatrabaho tuwing Pasko hanggang sa umpisahan ng kapatid ni Santa ang pagsulat ng naughty list para parusahan ang sinumang may lista. Hindi iyon nagustuhan ni Santa kaya't kinuha at itinago nito ang naughty list na ikinagalit ng kanyang kapatid dahilan upang makiisa ito noon kay Grilla. Ang kapatid ni Santa sa pelikulang ito ay walang iba kundi si Krampus, the Dark Lord of Winter. Muli silang pumasok sa isang portal station upang marating ang kinaroroonan ni Krampus. Mahigpit na ibinilin ni Callum kay Jack na huwag galawin ng anuman, ngunit natukso itong kumuha ng isang gold coin, kaya naman mabilis silang ikinulong ng mga tauhan ni Krampus. Nang iharap sila kay Krampus matapos ang paborito nitong laro, ang Krampus Schlap, ay nalaman ni Callum ang dahilan ng pagdalaw ni Grilla kay Krampus. Binawi ni Grilla ang glaskafig o glass cage na iniregalo kay Krampus matagal na panahon na ang nakakaraan. Nagdesisyon si Krampus na bihagin si Callum Drift at palayain si Jack para ipaabot ang pangyayari sa Mora. Pero nakaisip ng paraan si Jack. Hinamon nito si Lord Krampus na kalabanin si Callum sa isang Krampus Schlap kapalit ng kalayaan. Agad naman na tinanggap ni Krampus ang hamon. Sa unang round ay napabaling ni Callum ang mukha ni Krampus ngunit pinataob ng huli si Callum. Batid na ni Jack ang mangyayari kaya't hindi na lumaban ng parehas ang mga ito.
Sa tulong ng mga robot toys ay nakipagbakbakan sina Callum at Jack sa mga bisita tauhan ni Krampus. Nang makatakas ay narealize ni Callum na nagkamali siya ng paghusga kay Jack dahil hindi siya iniwan nito, bagkus ay sinamahan at gumawa ng paraan upang sila ay makatakas. Ngunit sa kanilang pag-uusap ay hindi sinasadyang muling mabanggit ni Jack ang pangalan ni Grilla. Habang daan ay napahinto sina Callum at Jack dahil sa tumutugtog na piano na nakaharang sa daan kung saan nakapatong ang isang regalo para kay Jack na naglalaman ng glass kafeg. Tumawag ang anak ni Jack, noon nila nalaman na pinadalhan din pala ito ni Grilla ng glass kafeg. Kaya't napilitan si Jack na hawakan at magpakulong sa sarili niyang glass kafeg upang masamahan ang kanyang anak. Masaya si Grilla sa tagumpay ng kanyang eksperimento, kaya naman pinaumpisahan agad nito ang mass production ng mga glass kafig upang ipadala sa mga taong makasalanan at pasaway. Agad naman na nag-report si Callum kay Director Zoe, na-realize nila na magagawa lamang ang mass production ng isang bagay sa North Pole sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Santa Claus, na ang ibig sabihin ay nananatili si Santa sa North Pole at ang mga drones at jet ng dukutin ito ay mga diversions lamang. Kumonekta si Callum kay Mrs. Claus at nang sabihin ng asawa ni Santa na naghanda ito ng macaroons para sa pag-uwi ni Santa, agad na nahulaan ni Callum na hindi ito si Mrs. Claus dahil hindi mahilig sa macaroons si Santa. Noon na-realize ni Zoe na sina Grilla at ang mga lads ay may kakayahan nga pala na magpalit ng mga anyo. Sa loob ng glass kafig, nagkaroon ng pagkakataon sina Jack at Dylan na ayusin ang kanilang relasyon. Ang kanilang pagmamahalan bilang mag-ama ang nagwasak sa mahika ng glass kafig, isang mahalagang sandali sa kwento. Sa pag-track ni Zoe kay Jack, nalaman ni Callum ang kanilang kinaroroonan sa Old Tunnel System. Muling nagkita sina Callum at Jack at pinakawalan ng mga nabihag na kasapi ng ELF kasama ang tunay na Mrs. Claus. Samantala ay inihahanda naman ni Grilla at ng The Lads ang paglipad gamit ang sleigh na naglalaman ng mga glass kafig. Ang huling labanan ay naganap sa North Pole na sinakop na ni Grilla. Sa tulong ng ELF team, si Callum, Jack at Zoe ay nakipagtuos sa The Lads habang pilit na pinaandar ni Grilla ang sleigh sa pamamagitan ng paghagupit sa mga reindeers. Mabilis naman na nakahabol sina Callum at Jack pero hindi basta-basta ang lakas at kapangyarihan ni Grilla, kaya naman isang very thrilling na eksena ang mga sumunod. Hanggang sa matagumpay na maihiwalay ni Jack ang sleigh sa pagkakahila ng mga reindeers, dahilan upang hindi tuluyang makalipad si Grilla. Mabilis na inilabas ni Callum ang bossing nito na si Santa Claus. Pero hindi pa tapos si Grilla mga karikap. Sa eksenang ito, ipinakita ang tunay na anyo ng halimaw na mangkukulam. Akmang tatapusin na nito sina Callum at Jack upang bawiin si Santa, pero siya namang pagdating ng tagapagligtas na walang iba, kundi si Krampus, ang kapatid ni Santa at dati palang asawa ni Grilla. Hindi nakinig si Grilla kay Krampus bagkus ay ipinakita ng mangkukulam ang kanyang lakas at kapangyarihan. Pero bago tuluyang mapatay si Callum ay nagising na si Santa Claus at sumigaw ng hudyat upang magsisugod ang mga reindeers at mapataob si Grilla sa kinalalagyan ng mga glass kafig, dahilan upang makulong ang mangkukulam sa isa sa mga ito. Sa matinding aksyon, nailigtas din nila si Santa sa wakas. Nagpasalamat si Santa kay Krampus at binati naman siya ni Krampus ng Merry Christmas bago tuluyang umalis. Matapos ang laban, bumalik ang sigla sa North Pole. Pinagpatuloy ng lahat ang nabinbin na trabaho para sa Pasko na ikinamangha ng magamang Jack at Dylan. Sa wakas ay handa na muli si Santa upang magbigay ligaya hindi lang sa mga kabataan, kundi sa buong sangkatauhan sa araw ng Pasko. Si Jack at Dylan ay nakasama sa biyahe ni Santa sa kanyang sleigh, kung saan namangha sila kung paanong isinasagawa at iniikot ni Santa Claus ang buong mundo sa loob lamang ng isang gabi para ipamahagi ang mga regalong ipinagdarasal ng bawat isang kabataan. Isang makabagbag damdaming pagtatapos na nagpakita ng pagbabago at muling pananampalataya sa Pasko. Tulad na lamang ni Callum na muling nabuo ang tiwala sa diwa ng Pasko, kaya't napagpasyahan nito na ipagpatuloy ang kanyang tungkulin bilang tagapagtanggol, hindi lamang ni Santa Claus, kundi tagapagtanggol ng Pasko. Ang Red One ay isang bago at nakaka-excite na kwentong Pasko na pinaghalo ang mahiwagang diwa ng holiday sa aksyon at adventure. Mahusay ang pagganap ni Dwayne Johnson at Chris Evans bilang isang disiplinadong security expert at isang mapanlikhang hacker na pinilit magtulungan upang iligtas si Santa Claus mula sa mapaghiganting si Grilla. Namumukod tangi ang pelikula sa kakaibang kwento nito, kamangha-manghang tanawin ng high-tech na North Pole.
at mga temang puno ng puso tungkol sa pagtubos at paniniwala. Bagamat may ilang pilit na biro at kulang sa lalim ang kontrabida, tagumpay nitong pinagsama ang aksyon, damdamin at diwa ng Pasko, kaya't isa itong masayang panoorin kasama ang pamilya. Kung sa tingin mo nagustuhan mo ang isang ito, isang subscribe naman dyan, Ka-Recap. Maraming salamat. Happy Holidays!